For today, my followers will control my life here in Korea. Nag-post ako sa Instagram ko ng mga options kung anong pwedeng gawin, and the number one decision that you guys made today, pupunta tayo sa Gwangjang Market. Number 2, I asked you guys kung ano bang okay suotin for today. Option mag-dress or mag-comfy pants. So ito yung outfit na pinili nyo for today. So nakapants ako. Pag mag-extend ka pala ng travel mo, syempre may pros, mas may enjoy mo, pero may mga cons din. So yung kailangan mo ipa-rebook yung flight, tapos maghanap ka na naman accommodation kung hindi na available yung pinapagstayan mo. And another disadvantage pala, nakalimutan ko na yung data SIM ko, ang binili ko lang for 10 days. So nagstay ako for another week. So kailangan kong maghanap ngayon ng LGU Plus para mapa-extend ko siya. Meron namang option sa online para magpa-extend, kaya lang hindi ko kasi alam kung paano. Kaya maghanap tayo ng LGU Plus para tutulungan sana tayo. Question number 3, tinanong ko kung anong shoes mas okay gamitin for today. Ang sabi niya mag-Nike Panda. So ito yung sinuot ko. Ayun, sa kabilang kalsada may natatanaw ako, LGU Plus. Observation ako dito sa Korea, parang walang masyadong bumubusina. Yun ang napansin ko. Ngayon ko lang siya actually na-realize. Ba't parang ang tahimik ng mga kalsada dito? So ayun, tatawid tayo para makapunta dun sa kabila, hopefully open. Naka-on naman yung mga electronics sa loob, pero sarado yung pinto. Wala na rin akong pera dahil nag-extend ako. Kaya nag-withdraw akong pera. Hala. Dinuduro ako. 최근 자동화 기기에 카드 복제기를 부착하여 고객 정보 탈출을 카드를 받으십시오. Yun, so I took 200,000 won. Ito na lang, meron silang 50s kasi nung last time nag-withdraw ko, 400,000. 10,000 yung binigay sa akin. So this is Uri Unheng, our bank. So okay naman. Yung withdrawal fee ko, 3,600. So sabihin mo na mga 200 pesos. Medyo natatakot ako lumabas kasi mayroong babae, meron siyang dalang dog. Tapos tinuturo-turo ako. Ayun, hala. Natatakot ako lumabas. Actually, lahat naman na dumadaan tinuturo niya. May dala siyang dog. Medyo nakakatakot yung experience kasi nasa loob ako na ATM, diba? Nasa loob ako na ATM withdrawal. Tapos pumasok siya doon. Tapos pinagtuturo niya ako. Kaya tumakbo ko palayo. Sarado pa din yung LGU Plus. Hindi ko alam kung paano ko mako-continue yung challenge na you will control my life nang di ako makakapag-post. So, try ko na lang maglakad kasi from here sa Jonggak Station, walkable naman yung Gwangjang Market. So, let's see kung makakakita tayo ng LGU Plus. Ang ganda ng panahon ngayon, kahit malamig. Sobrang nangingisa yung kamay, parang nasa freezer, pero maaraw. Ganda ng panahon, hindi makulimlim. Meron ditong Daiso malapit sa Airbnb. Hindi pa ako nakakalayo. Bibili ako ng bulak. Wala akong data. Pero yung Daiso dito, medyo mas pricey siya. Yung mga medyas, 3,000 won, so mga 150 yon. And then sample, kailangan mo ng lock. This is 5,000 won, 250 pesos, ganun.
Hindi siya katulad sa, iba sa Japan, minsan 110 yen. So, parang mga 40 pesos lang yun. Kasi mga bulak. May mga makeup din, yung mga branded makeup. So, medyo nahirapan akong hanapin yung bulak dito sa Korea. Kasi ang alam kong bulak, Mion, cotton. Eh, hindi pala yun ang tawag nila. Ito pala yung tawag nila. So, ang tawag nila ay Hwajangsom. So, it's for like skincare pad, ganun. So, yun ang bulak nila. And wala sila yung bulak na pang-ospital. Ganito yung mga nakakita ko, yung mga flat, mga aesthetic. So, bili tayo ng yung ganito, 100 pesos, 2,001. Ayan, yung mga cotton. Remember, pag bibili kayo, it's Hwajangsom. Hanggang second level lang pala. So, ito lang bili. Ay, nalaglag. Laka din ng Daiso dito. So, usually kapag napabarihan mo na yung 50,000, madali na maglalaho. Minsan pag may hinahanap kayo na hindi mo makita, itong KT, pang-apat na yun na nadaanan ko. Yung LG wala pa. Bukod dun sa isang walang tao kanina. So, medyo malayo na yung nalakad natin. Malapit na din ako sa Hwanggang Market. Wala pa akong nakitang LGU Plus. KT, may dalawa pa ulit. So, ilan na yun? 6? May nakakita ako parang castle ba yan? Nakalagay Jongmyo sa kabila. Dahil wala tayong data, mag-rely tayo sa map. Dito tayo ngayon, you're here. So, straight lang. And then, isang intersection. And then, Hwanggang Market. So, konting lakad pa. Dito na tayo sa Hwanggang Market. Sorry, wala talaga akong nahanap na LGU Plus. Di ko na pa-extend yung data ko. Kaya ako naglakad para hindi ako maligaw kasi wala din akong data. 여보. Dami din ditong mga jacket coat. Itong white ganda, pang winter. And then ito naman parang LV inspired. Wala nga lang bantay, di natin alam. Yung mga beddings, si Jang Hae-in yung endorser. And dito naman, may mga shoes. Grabe, nakakatakam. 真是压力也大，估计也太高。 Ah, 죄송합니다. 안녕하세요. Alis daw ako, nakaharang ako. O, mga souvenir, mga keychain. Try? Ito yan, yung dried strawberry. Ano bang lasa ng dried strawberry? Alam mo yung parang merengue yung texture. Parang medyo airy na siya. Pero masarap. Kakaibang snack. Magkano kaya? Sarap pa. Ba't ibang klaseng dried? Meron silang dried mango, strawberry, dried guava. Merong maliit. 이거 얼마예요? 그럼 4,000? 4,000? So, mga 200. 4,000. Sarap niya. And 8,000. 8,000, 9,000. Kimchi. Ito
Ito yung mga side dish, diba? Dati nag-try akong mag-uwi ng side dish. Yung parang octopus siya na fermented. Naiuwi ko naman, basta check-in. Tsaka pag sinabi mong dadalhin mo naman, like dadaan mo sa airport, dadalhin mo sa bansa mo, isisil nilang mabuti. Tulad yun yung ginagawa ko. Grabe, ang sasarap. Mga banchan, side dishes. And merong all vacuum packaging. Sabihin mo lang na dadalhin mo sa airport, babalot nila ng mabuti. So yung dinala ko dati, hindi naman siya tumapon, naiuwi ko siya. Pero kung mag-uuwi ka, siguro punta ka dito mga 2 days bago yung flight mo para medyo fresh pa naman siya. Hindi masyadong matagal nang nakastock sa hotel mo. So, dito pwede ka nang pumili kung saan mo gustong kumain. Sarap. Wow, kumain na. Si Gordon ba to? Pero, sarado. Sarado yung... Linggo kasi ngayon. Kaya siguro may mga iba din na sarado. Ang laki. Talgi yun. Almaeo. 22,000. 22,000. Ang laki. Size reference. Okay, hanap pa tayo. Gusto ko sana mag-try ng mga fruits nila. Itong grapes, try na natin sa Tong In Market. And then ito, ano bang tawag dito? Persimmon ba to? Ayan, apple. Tomato, 5,000 won. Isang ano siya, ganon. And goguma, 5,000, 250. So, ito na yung dulo. Actually, ito palang kiwi mura. Kasi itong isang buong, diba, tumpok, 10,000 won. So, mga 500 pesos. Diba sa atin parang 100 isa? Parang lagpas 10 siya. So, lumalabas parang mga 50 lang isa. Mga kiwi yan. Wala, hirap na maubusin mag-isa lahat yun. Gusto ko yung Korean pear. Try natin. Ito, Korean pear, 4,000. So, mga 200 isa. Sobrang laki. Ang laki nito. So, yun. Binili ko. Sobrang laki. Nagkamali pa ako. Sabi ko, Samwon 40,000. Sachonwon lang. Grabe, sobrang laki. 4,000 won. Ang laki. Ay, wala nga pala akong kutsilyo. Paano ko kakainin ito? So, nakahanap na ako ng pwesto dito. Try natin umorder. 혹시 메뉴 있어요? 메뉴 있어요? 잠시만요. So, we have bibimbuksu, bibimnaengmyeon, mga naengmyeon, mga soup, and then we also have sannakji, so octopus, 감사합니다. morigogi, sundaegogi, 닭발, 족발, 잡채. 잡채 5,000. So, 250. Okay, pwede. Ito yung order ko. Japchae, 5,000 won. And ito yung jokbal. So, paa pala siya. 10,000 won. Meron siyang sauce na binigay. Okay, so let's try first the japchae. Ito medyo familiar naman tayo sa lasa nito. Inaangat ko lang yung pinggan para makita nyo. Kasi pag hindi, sa table siya. Pero alam ko parang rude din iangat yung pinggan. Hindi ko sure Yun ang pagkakaalala ko. Sarap naman. Firm yung noodles, yung glass noodles. Tapos, fresh na fresh yung mga gulay. Napaka-crunchy ng carrot.
I think yun yung difference ng japchae sa Pinas sa japchae ng Korea. Dito talaga sobrang fresh nung gulay. Parang kakapitas lang ganung level. And then, let's try the chokpal. Chokpal. Tama ba? Paaba to. Buto-buto pa. Sauce. Medyo malamig yung pork, ano? Hindi ko alam kung ganun talaga. Ay, yung sauce niya, nakakadagdag sa flavor. Dito ko kumain, 15,000 won yung total. Trinay kong ubusin kasi sayang naman. So, naghintay muna ako makaalis doon para hindi masabi ng iba na sinasabi ako hindi masarap sa harap nung pinagbilan ko. So, yung lasa niya, guys, sakto lang. I think meron pang ibang masarap na pwesto. So, I guess, ang tip ko sa iyo, pag kakain ka dito, huwag kang order ng madami sa isang place. Siguro isa, dalawa per place para matitikman mo din kung ano yung lasa sa iba. Same price din pala yung presyo ng mga ganong kainan sa mga nakapwesto. So dito, yung tteokbokki 5,000, bindetok ganun din, sundae 7,000. Halos same lang din. Ang difference lang, yung sa mga ganito, syempre yung experience kasi yan talaga yung sikat dito sa Gwangjang Market. So for our final food trip dito sa Gwangjang, mag-try tayo ng juice. Ito talaga yung napansin ko, yung tomato, fruit talaga dito. So, pwede ka mag-order tomato juice, meron namang mixture. Parang gusto ko yung ano, may pomegranate. Pinagpipilian ko ito, yung may fig or itong may pomegranate. 5,000 won isa. Ito din parang masarap. Meron siyang dragon fruit, fig, grapes, at saka orange. Hindi ako makapili, parang masarap lahat. Ito na lang pinili ko. Ayan, isa-shake na. Sanida. Siya. 5,000 won. So, from this to this. Ito yung before, ito yung after. Tikman natin. Mashes tayo. Kamsahamnida. Sarap. Sarap siya. Worth the 250. Lasang healthy tsaka fresh. Ang laki nito, 350 pesos, 7,000 won. And then ito naman, isang piraso ba to? 10,000, mga 500. Grabe, sobrang lamig. Parang nasa loob ng freezer. So that's Gwangjang Market, guys. If you want food trip, pasalubong, gusto nyo mo mag-uwi ng mga side dish, yan, dito. Grabe, sobrang ginaw ngayon. Di ko pa din na-update yung SIM card ko. May nakita akong tourist information kanina, sabi nila, bili na lang daw akong bagong SIM card. So baka yun na lang. Uwi na tayo, babalik na tayo, lakad lang ako ulit. Isang diretso lang naman to. Medyo malayo lang, mga 30 minutes. Pero at least hindi na ako maliligaw. Sobrang ginaw na ngayon sa Korea. Parang freezer levels. Pero kung mapapansin mo yung mga puno, hindi masyadong nag-turn ng yellow, tsaka red, tsaka orange. Pero sobrang ginaw. Tuyot na yung kamay ko sa sobrang ginaw. Dumaan ako dito sa Olive Young, malapit sa Airbnb para tumingin ng lip tint. Itong halika-halika, 12,000. Sobrang cute ng packaging. Cute ng packaging pero sakto lang yung quality. Lily by Red, 9,000 ang isa. Ito yung mga swatches.
Ito yung swatch ng dalawa. Ito yung number 2. Ito yung number 7. Hinati ko. So, itong kalahati number 7. Itong kalahati number 2. Ito yung swatches. Yan, nasa ilalim. So, this is 9,100. Parang mas okay ito na yung number 2. Ito yung difference. Ito yung walang lip product. Ito naman yung meron. This is number 2. And then, try ko naman yung number 8 dito sa kabila. Ito yung number 8. Ito yung number 2. Ganyan ang ginagawa ko pag gusto ko mag-test ng dalawang different shades. Hindi ko iniisa ng isahan. So, hati-hati para makakita mo din ng difference. So, I think dito tayo talaga. Number 2. Yung velvet tint. 9,100. Favorite ko to dito sa Korea. Pag pumupunta ako dito, ito lagi yung brand ng mga lip products na binibili ko. Pero isa-isa lang. Pinipili ko lang yung shade na okay for me. Okay, thank you. Ngayon, sa mga makeup, dito ako sa Olive Young bumibili. Pero yung mga skincare, yun nga, na-vlog ko kahapon sa Myeongdong na meron akong nahanap na mas mura. Malayo yung difference, mga tipong manual, mga 10,000. Okay, so ito lang, one item. So, naglakad lang ako tonight and naka-survive naman ako whole day nang walang data, walang internet connection. So, uuwi na ako dito, yung daan ko. So, din sa Starbucks. So, doon ako Olive Young galing. Tapos, lumusot ako underground para hindi ako sa lamig maglalakad. And then, ito na yung Starbucks. So, dito to. Dito ako nagsistay. Ang ginaw. Nakasurvive naman ako ng one day nang walang data connection, walang internet. Pero hopefully, bukas magawan ko na ng paraan kasi 1 week pa ako dito. So guys, I hope you enjoyed our episode for today. So, or hindi ko na natuloy yung challenge para sa mga nag-abang sa Instagram. See you next episode. See you tomorrow. Bye-bye. So, dito na naman ako sa favorite part ko dito sa Airbnb. Yung tulog na nadidinig nyo. Yung washing machine, naglalaba ako. And, kakain na naman tayo. Ito yung nabili ko sa Dongmyo na luncheon meat. So, 2,500. Palagi may nagbibigay ng food. And so, may nagbigay kimchi, bokkeumbap, and cheese. Lagay ko daw sa ibabaw. Tapos, bumili ako ng Hershey's chocolate. In fairness, masarap siya. Hot choco. And my favorite, masarap din to. So, kung pupunta kayong Korea, try nyo to. Masarap yung variant. And lalaba ako dito. 30 minutes pa. Maingay lang yung washing machine. So, ito ang dinner ko. Tipid dinner sa Korea. Here. Put here. Like this. 맞아요? 네, 감사합니다. Yan. So, ayan ang aking food. Si Kuya yung mahilig magbigay ng isang araw itlog binigay niya. 안녕하세요. 인사하세요. 괜찮아요? 저 유튜버예요. 필리핀에서 유튜브예요? 네. 이거 먹방이에요. 먹방? Mababait sila dito. So, lagay ko daw yung cheese sa ibabaw yung kimchi bokkeumbap na binigay niya. Parang may lasang seafood. So, sakto dito. Tahang. So, that's our episode for today, guys. Check out description box for more episodes. And follow my hashtag KR in Korea for more posts, mga content here in Korea. I'll see you tomorrow. Bye!